is Lance! At sa araw na to, samahan niyo ako sa Agri-Ecotourism Park ng CBSU. Tara! Alam mo ba that bees have to visit thousands of flowers just to make 1 spoon of honey? This is an example of wild honey coming from wild bees from Apis dorsata breviligula. Isipin mo yun, small efforts leads to a sweet success. Ganon din sa buhay natin, yung puyat sa pag-aaral or extra shift sa trabaho o kahit simpleng disiplina, pakonti-konting sakripisyo man ngayon, naghihintay naman sa'yo ang matamis na bunga. Kaya next time, kita-kita tayo dito sa CBSU Red Center here at Agri-Ecotourism Park. God bless! Keeps! Bakit nga ba blue ang kulay ng langit? Alam mo bang violet ang totoong kulay nito? Results! At sa araw na to, akala ng karamihan, kulay blue ang langit kasi nagre-reflect daw yung tubig sa dagat pabalik sa langit. Pero ang totoo, walang kinalaman ang dagat dito. Pag-usapan muna natin ang ilaw o visible light. Ang white light kasi ay combination ng mga kulay na red, orange, yellow, green, blue, at violet o di kaya ang mga kulay na makikita sa rainbow. Patunayan natin yan. Kailangan natin ng salamin, ng tubig, at ng araw. Pag tinapatan natin ng white light yung tubig o yung ilaw mula sa araw, naghihiwalay yung kulay nito kaya makakakita tayo ng rainbow or RGB. Ang galing, no? Ang ilaw na nanggagaling sa araw ay nagta-travel papunta sa Earth in wave form. Red ang may pinakamahabang wavelength at violet naman ang may pinakamaikli. Pag-usapan natin yan. Para mas maintindihan natin, ang flashlight na to ang magsisilbing araw natin. Ang malinis na tubig na to ang magsisilbing atmosphere natin. Pero syempre, sa atmosphere natin, may mga nakakalat dyan na nitrogen at oxygen molecules. Kaya maglalagay tayo ng konting gatas. Mix. Ay, natapos. At dito, makikita mo ang nangingibabaw na kulay ay kulay blue. Ganon din sa mundo natin. Ang liwanag ng araw ay tumatama sa atmosphere natin. Samantalang yung atmosphere natin ay puno ng nitrogen at oxygen molecules. At doon nagsisimula mag-scatter ang liwanag. At yan ang tinatawag natin na Rayleigh scattering. Mas maikli ang wavelength, mas malakas ang scatter. Ang blue at violet ay may maikling wavelength, kaya mas kalat ito. Mas nag-scatter ito kumpara sa kulay na red at orange. Ate Lance, kung violet ang may pinakamaikling wavelength at pinakamalakas mag-scatter, bakit hindi ito ang kulay ng langit? May mga reasons tayo dyan. Una, maaaring mas maraming blue light ang nilalabas ng araw kesa sa violet light. Pangalawa, nag-a-absorb ang upper atmosphere natin ng violet light bago pa ito makarating sa atin. At pangatlo, ang mata natin ay mas sensitive sa blue kesa sa violet. Ibig sabihin, mas magaling mag-detect ng blue wavelength ang mata natin. Kaya kahit mas malakas mag-scatter ang kulay violet, mas nakikita pa rin natin ang kulay blue. Pero sa mata ng ibang animals, violet ang tingin nila sa langit. Katulad ng mga bubuyog at butterflies na hindi nakakakita ng red light. Pero nakakakita sila ng ultraviolet light. Amazing! Ate Lance, bakit naman kapag sunset or sunrise, kulay red or orange ang langit? Magandang tanong yan, pero pag-uusapan natin yan sa susunod na video, kaya abangan mo ha. Ayun lang muna para sa araw na to. God bless you! Alam mo ba kung bakit dalawang button para sa flush? Sabay yung pinipindot para mag-screenshot. Biro lang. Tara, pag-usapan natin yan. This is Lance! At sa araw na to, karamihan sa mga tao, hindi yan lamang purpose ng dalawang button para sa flush. Kung mapapansin nyo, merong isang malaki at meron ding isang maliit na pindutan. Yung malaki, ito yung tinatawag natin na full flush. Gumagamit ito ng mas maraming tubig. Nasa 4.5 to 6 liters ng tubig o higit pa, depende sa toilet model. Kadalasan, ito ang binipindot para sa ating mga solid waste, katulad ng mga dumi. Habang yung mas maliit naman ay tinatawag na half flush. Mas maunting tubig naman yung ginagamit dito. Ang half flush ay maaaring gumamit lamang ng humigit kumulang 3 liters ng tubig. Ito naman ay kadalasang pinipindot kapag mga liquid waste lamang, katulad ng ihi. Ate Lance, bakit ba kailangan ng dalawang flush? Pwede namang isa na lang, di ba? Ito ay para makatipid sa tubig. Hindi kasi lahat ng pag-flush ay nangangailangan ng maraming tubig. Nakakatulong din ito sa pagbaba ng water bill at pag-conserve ng tubig. Kung gagamitin natin ng tama ang flush, makakatipid tayo ng around 3 to 4.5 liters ng tubig kada gamit o
15,000 to 20,000 liters ng tubig kada taon per household. Para mas ma-imagine mo, around 40,000 ng water bottle na tigsa 500 ml o di kaya mahigit 1,000 ng 5 gallon ng water jug. Kung tama ang paggamit ng flash, libo-libong litro ng tubig ang natitipid kada taon. O di ba? Nakatipid ka na sa mga bayarin sa tubig, nakatulong ka pa sa environment. Kaya next time na magfe-flash ka, tandaan, malaking button para sa malaking waste, maliit na button para sa maliit na waste. Ayun lang muna para sa araw na to. Jugswell, God bless, keeps! Tara mag-swimming! This is Lance! At sa araw na to, alam mo ba kung bakit kumukulubot yung daliri mo kapag matagal ka na sa tubig? Akala mo, sumisip-sip yung balat mo ng tubig, pero hindi. Autonomic nervous system mo ang may control dyan. Autonomic, ibig sabihin, ginagawa ito ng katawan mo kahit hindi mo iniisip, sinasadya, o na-control. Kapag nasa tubig ka at medyo matagal ka na, pinapaliit ng nervous system mo yung maliliit na ugat sa daliri mo. Kaya parang lumulubog konti yung laman ng daliri mo sa loob at yung balat mo nagkakaroon ng kulubot. Pero ang cool part, may purpose yan. Kapag kulubot na yung mga daliri mo, mas nakakakapit ka na sa mga basang bagay. Katulad ng mga surface na ganito. Parang yung gulong ng mga sasakyan may patterns and design para hindi madulas sa kalsada. Pero hindi buong katawan mo nagkakaganito, mga fingers and toes lang dahil sila yung ginagamit mo pang hawak o pang apak. Para siyang superpowers. Nag-a-adjust yung katawan mo para mas maging ready ka sa paligid mo. Ang galing, no? Ayun lang muna para sa araw na to. God bless, keeps! Magkaibang kulay ng mata. This is Lance! At sa araw na to, ang tawag dito ay heterochromia. Isang kondisyon kung saan hindi pantay ang pigment sa dalawang mata. Mas common ito sa mga puting pusa dahil sa isang gene na tinatawag na W gene o white gene. Itong gene na ito ang nagkokontrol ng kulay ng balahibo at naaapektuhan din niya ang distribution ng melanin. Melanin yung pigment na nagbibigay ng kulay sa mata, balat, buhok o balahibo at lumalaban mula sa pinsala ng ultraviolet radiation o UV radiation na wala naman sa araw at sunbed. Kaya minsan, isang mata nila ay blue dahil kulang sa melanin at minsan naman yung isa ay yellow, green, or amber dahil maraming pigment. At ito pa, may connection din ito sa pandinig. Ang ilang white cats na may blue eyes ay mas may chance na magkaroon ng congenital deafness lalo na kung parehong blue ang mata. So next time na makakita ka ng pusa magkaiba ang kulay ng mata, hindi lang siya unique. Tandaan, may science behind this. Ayun lang para sa araw na to. God bless! Keep! Ayun na. Ay! Nagugutom ako. Parang gusto ko ng Charmaine Este. Na orange pala. Tara, bili tayo. Ito pala. Thank you po. Yun, nakabili na tayo. Bangkan pala to. Anyways, this is Lance. At sa araw na to, bakit nga ba orange ang naging tawag sa orange? Bago pa magkaroon ng salitang orange para sa kulay, meron ng orange na prutas. Noong unang panahon kasi sa English language, wala pa silang sariling pangalan para sa kulay na orange. Kapag nakakakita sila ng isang bagay na kulay orange, kadalasan ang tawag lang nila rito ay yellow-red o reddish-yellow. Nagsimula ito sa Sanskrit na naranga na nangangahulugang orange tree, na naging narang sa Persian at naging naranj sa Arabic. At kalaunan ay nakarating sa European language. Over time, aksidenteng natatanggal ng mga tao ang letter N sa orange. For example, sa sentence na, "Can I please have an orange?" nagiging an orange. Kaya ayun, yun ang ginagamit nating salita para sa prutas. Ang orange. Tandaan na una ang prutas na orange kesa sa kulay na orange. At kapag napanotaryo na ni Orange ang pinapapalitan niyang pangalan, magiging Charmaine na siya. Ayun lang muna para sa araw na to. God bless! Keep safe!